Oh, hello. Manonood ba kayo ng SONA, State of No Achievement? Ako hindi. Alam mo naman kasi puro bulahan na naman mangyayari dyan. Wala naman nangyari sa pamumuno ni BBM, kundi puro kahirapan, puro pagnanakaw, no? Puro krimen, puro droga. Wala na. No? Ito, tumaas na naman yung krudo at bumagsak ang peso. Ako, double whammy dahil bumagsak ang peso, mas mahal na bibilihin natin yung crudo. Talagang double whammy. Ang sitwasyon sa South China Sea nag-i-escalate. Insisting talaga si Tariela na sa atin yung Scarborough, sinurrender na ng Pilipinas yan sa China nung panahon pa ni Aquino. Tapos dada ng dada ang Pilipinas. Ang ginawa naman ng China, nagpa-chinart itong Scarborough Shoal at sinubmit sa United Nations. Nung dumating dito si Rubio, binalaan niya yung Amerika. Ako, Diyos ko, sino ka para magbabala sa Amerika? Napahiya nga kayo sa Iran dahil talo kayo doon. China pa yung kalabanin nyo. Although sa tingin ko, itutuloy ng yung gera ng China, hindi silang unang haharap dyan. Ang tulad ng mga sinasabi ko, isasalang nila ang Pilipinas, Japan, South Korea, Australia, at saka New Zealand. At alam nilang hindi sila mananalo, pero bakit pa rin nila itutuloy? Para lang masira ang progress dito sa Asia. Kasi andito ngayon yung prosperity eh. Itutuloy nila yan. Hmm? Maraming Pilipino mamamatay dyan, no? Parang Ukraine. Ang Paxilica, itutuloy din yan. No? Talagang pinapaghahasa na tayo sa mga dayuhan. Ay, ito, pupusta ako. Sigurado ko si Inday Sara mai-impeach yan. Gagawin nilang lahat, although very clear sa Constitution na 16 votes. Pero maniwala kayo, gagawin nila lahat yan. Para mababa sa 14 o sa 13 ang boto. Done deal na yan, yung impeachment na yan. Anong gagawin ng mga tao? Wala. Magpoprotesta. Kasi itong Bangag administration, alam naman nila hanggang protesta lang naman yung mga tao as long as walang military component, walang mangyayari. No? Kasi hanggang protesta lang tao, pagkatapos ng ilang araw, uuwi din. No? Ah, Ewan ko lang ngayon kasi anibersaryo din ng iglesia ngayon, naglabasan din sila. Kaya nga siguro nagpadala ng tangke doon sa batasan. Yun ang state of the nation, yung mga barricade doon, yung 20,000 na mga pulis nagbabantay, barricade sa Malacanang, yun ang tunay na state of the nation. No? Hindi na kailangan makinig diyan kay Bangag araw-araw. Dama ng mga pitakan natin ang kahirapan dito sa Pilipinas, no? Ang seguridad, no? Kasi dumadami na naman yung mga adik. Hindi na kailangan makinig ng pambobola lang naman yan. Pag na-impeach yung guy, nako, tuloy-tuloy na yan na talagang kontrolado ng Amerikanong Pilipinas, pati armed forces kasi natin kontrolado ng mga Amerikano at ang mga Amerikano talaga ang nasa likod nito, no? Kasi ayaw nga nila maging presidente si Inday Sara kasi anti-US Inday Sara at friendly sa China. Yun ang pinakaayaw ng mga Kano. No? So yan lang sana ang pag-asa natin para umunlad tulad ng mga kapitbayan natin. No? May nakita kong survey na 83% of Filipino are favors the American, 86 percent of Filipinos dislike the Chinese. So nagpapakita lang yan na marami talagang hindi nakakaintindi ng issue. Marami talagang naniniwala sa propaganda ng Amerikano. They're the most powerful country in the world, most powerful military. Hindi na po totoo yan. Tapos na yun. Tingnan mo lang na niya. Talo sila sa sa Korean War noon. Talo sila sa Afghanistan, Vietnam. Talo sila sa Iraq. Eventually, talo sila sa Iraq, no? Kasi yung insurgency, hindi nila na-control doon. Talo sila sa Afghanistan. Ngayon, talo sa Iran. Ano pa bang lakas ng Amerikano? Kahit si Colonel Douglas MacGregor ay nagsasabi na outdated yung armed forces ng Amerika. It's a World War II doctrine. Iba na ngayon, umiba na. Kaya sabi niya, umuwi na kayo at figure out what kind of military do you want to have in the future. Kasi as of now, with this kind of military, hindi uubra yan.
At saka kaya nag-ceasefire muna ang Amerika sa pambubomba doon sa Iran kasi according sa intelligence ni Scott Ritter at ni Colonel Douglas MacGregor, naubusan ng missile ang Amerika. No? Kala ko ba unli yung missile nila. Naubusan pala and it takes time to replenish them. No? Pag na-replenish yun, bubomba na naman yun. Kasi ang ultimate intention dyan is to destroy Iran. Yan kasi ang gusto ng Israel. Tapos binomba, minisile pa ng Ukraine yung isang Iranian tanker. Ah, saan ba yun? Sa Gulf Bay or sa Red Sea. Red Sea ata yun. The world is escalating. Habang tayo naman dito sa Pilipinas, no, pababa ng pababa at pamamayagpag yan. Ang Noel, posibilidad din yan. Kaya medyo madilim. Kaya lang ako hindi ako nawawalan ng pag-asa kasi marami ring sorpresa na nangyayari. Malay mo, ma-OD, ma-overdose. No? Malay mo, hindi tayo sinusulamos. Hindi natin alam ano ang hinaharap. Kaya ako, araw-araw, sige lang, sikap lang, no? Araw-araw, kapit lang. Masasolusyon na din natin to. Ang talagang inaasahan ko lang na sana magising ang mga Pilipino that the Americans are not the good guys. Sila yung punot dulo ng paghihirap natin dito sa Pilipinas. At talaga mag-isip, ano? Ang galit kasi sa China, bias yan eh. It's a racist bias. In fact, it appeals to the Cinderella complex of the Filipino na inaapi daw, binubuli. Eh, kasi yun na naman. Kasi talagang, ano yan, sinasadya na mag-intrude yan sa Scarborough Shoal para may dahilan para i-water cannon sila, may drama para lalong magalit ang mga Pilipino. Alam niyo namang hindi sa inyo yan, ba't kayo insisting kayo dyan, pasok kayo ng pasok niyan. Eh sabi niya, kariyera sa Pilipinas lang yan. Eh. Yan ang malaking kasinungalingan na pinapaniwalaan din ng marami. Tapos yung nangyari yung sa Ayungin, yung arbitral award na naman yung pinag-usapan. Kasama ba yung Ayungin? Ang alam ko yung arbitral award nakapokus lang doon sa Scarborough eh. Hindi nga award yun eh. Wala nga arbitration na nangyari. Puro panluloko sa Pilipinas. So, in the following days, dahil sa pagtaas ng gas, pagbaba ng peso, brace yourself. Expect more hard times ahead. Pero sa tingin ko, darating ang sukdulan na hindi na kayanin ng Pilipino. Alam niyo ng Pilipino, FPJ movie yan eh. No, kailangan pabugbog muna, pagbugbog sarado na, pagdapag-dapa, saka babangon at lalaban. No? Ganun ang mga Pilipino. Kay Marcos Sr. noon, ang tagal, no? Bago bumangon ng Pinoy. Ang tingin ko lang ngayon, medyo mabilis to because of social media, satellite communication, no? The rapid spread of information, no? The maraming fake news diyan. Kaya yung consciousness ng mga Pilipino, medyo madali na ngayong mahubog. No? Simbahan, wala na yan. Katoliko, wala na yan. Huwag na kayong umasa dyan. Puro kabastusan, kaimoralidad, no? Kabaklaan yung mga pinagagawa nila dyan. No? Puro pera-pera lang mga yan. So, tayo talaga. No? Kaya, huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang SONA, wag na yan. Palipasin na natin yan. Walang mangyayari dyan. Puro bulahan yan. Yung ipapangako niya, hindi naman mangyayari yan. Tayo na lang. At kapit tayo at huwag tayong mawala ng pag-asa na baka isang araw merong sorpresa ang tadhana. Merong sorpresa ang universe, no? Para sa atin na meron ding pagbabago.